may ex ka, inutangan ka. Tapos, after ilang years, sinabi niya sa'yo, mahal pa rin kita. Ano gagawin mo? So now we're back on Bibe Mac Show, and for today, ang pag-uusapan natin ay usapang utang. Tawang-tawa tayo sa utang, ha? Ang daming experience, So dahil dyan, magpakilala na tayo. Hi, I'm Anyela. Ako si Icy. I'm Yel. And I'm Liz. We started our episode with ligawan. And then our next episode is about utang. So, ikaw, Anyela, meron ka bang ex na nangutang sa'yo? Diretsuhin na natin doon. Total, ito na month Wala of akong love ex na nangutang sa akin, pero may mga ex akong ginastusan ko. Parang meron na naman tayo another revelation from Aniela. Kada episode may revelation tayo dito. Hindi ako uutang sa'yo, pero May mga ginastusan. gastusan kita. Ganyan. Ikaw, Beshi. Meron. Parang lalaki yung mata niya, may no? pangit. Meron akong ex na nangutang sa akin, kilala mo kung sino ka. Kilala mo kung sino Ako ang iyong konsensya. Yun How lang about naman you? yung How tanong mo about yun, you? diba? How about Are Sa you akin, okay? wala naman. Kasi yung usual relationship ko is teenage years ko. So, Wala pa kayong baon. kupit-kupit lang. Walang una. Walang kupit. Ako para ako si Anyel. Oh my God. May bagong diba? anak. Pero kasi kung mahal mo, Kasasalan mo. Hindi, pero kasi sobrang... Align. Mag-align kayo. Gano'n kaya. Pero kasi sobrang ano din ako when it comes to kunyari, love. Kunyari, love kita. Hindi na, siguro kasi yung acts of, yung love Love language language. ko is gift giving. So parang, if someone, tas naalala ko siya somewhere na may nakita akong, ito, trip na to, gano'n. diba? Maalala mo siya. Pero ang hindi ko kasi matanggap kapag sapatos yung binili. Parang gusto mong Basketball bawiin. player ba yan? Parang yung hobby Parang niya. medyo hindi magandang hobby yung gano'n. Ikaw yung may Ako yung may story. story talaga. Yeah, back to Hindi. Eto naman, siya, ex ko na siya. Tapos kasi we are part of a barkada, ganyan. So, parang ex na kami and then asawa ko na rin yung asawa ko nung time na yon. Tapos, nag-message siya. Sabi niya ganun. Parang may sakit yung dad niya, ganyan. Syempre, empathy to. Empathy to, number one. Ay, ganun. So, yung asawa ko kasi that time, nagpapautang siya. So, knowing na ex ko siya, so parang, kinausap ko yung husband ko. Sabi ko ganun, Spark, kasi si Ganyan talaga. Okay. kasi si Walang yung tatay name, niya name may drop. sakit. So, nanghihiram ng pera, ganyan-ganyan. So, pumayag yung asawa ko. And, kaya alam ko na may utang siya sa akin kasi kung gaano katanda yung panganay kong anak, ganun katanda yung utang mo. So parang, kasi nga parang, although ex na kami, friends naman kami, parang, okay, hindi tayo good as jowa, pero dahil friends pa rin naman tayo, we're part of a barkada. Kaya kinausap ko yung asawa ko. Kasi kung hindi ko makakausapin yung asawa ko, ba't naman niya yung papautangin, di ba? Oo nga. Oo, di ba? So, parang vinouch ko. Ito, isipin mo, ex mo, Oo, vinouch tinas mo. pa. So, after nun, hindi pinautang na, ganyan. Tapos, buntis ako nun kay Notnot kasi. Kaya alam ko talaga. So, pinautang, ganyan. Tapos, Bayaran nung mo na yung bayaran utang mo. nung Hindi niya bayaran- makalimutan. nung bayaran na, hindi na siya nakipag-communicate, ganyan. Isipin mo, Oh, pinatawad kita, nag-ghost. sinaktan mo ako, tapos pinautang ka. Tapos So, kung Ang lalim sino na ka man lalim. ko, pakibayaran na Pakibayaran po na siya. Hindi, Nalalim. ko lang na, kaya ako is yung pagka nakakita ka ng nagpo-flaunt
ng mga bagay-bagay. Oh, ayun. Kasi So, okay lang, may parang nakita ka. okay naman na ako. Parang hindi naman okay. Hindi, parang okay naman na ako. Pero yung bigla kang magpo-flaunt ng something Parang na... wala kang utang Oo, pag nag-post ka. Yung... Ang dami niyan. Daming paano ka guilty kasi? dyan. So, follow-up question. Ay, may Kasi follow-up. nandiyan ka na, diba, sa pag-flaunt ng utang. Ano yung feeling nyo kapag yung isang tao na nangungutang sa inyo, then suddenly, makikita mo na pa-travel siya, So bumili kahit iPhone. hindi na to ex, kahit iba Oo, na. kahit friends Basta na ibang siya. utang naman. Oh, ibang utang na siya. Na parang Ex-friends. a week ago, kunyari, nang hiram siya sa'yo ng gantong amount. And then next week, nakita mo na sa Japan siya. O kaya na, Ako kasi, may friend ako na sinabi sa akin na, actually, narinig ko siyang sinabi niya to na ayaw niya na may umuutang sa kanya. So, ang ginagawa niya, pag may nangungutang sa kanya, nagbibigay siya ng amount na kaya lang niya na ipakawala. Super true. So, meaning, syempre, pag pakawalang pera yon, Di na kahit in-expect. ano mo siyang, kahit paano mo siya makita, hindi mo dadamdamin kasi, in the first place, pakawalang pera siya. Kaya kasi minsan sumasama yung loob natin kasi alam natin na deserve natin makuha yung pera na inutang sa atin, but nakikita natin na ginagastos sa ibang bagay. Oo. Hindi ko... Pautang. Pautang. Yung naisip ko habang Hindi, ito yun na. Pag hindi mo kaya magpautang na hindi mo kaya tama ba? Kung hindi mo kaya magpautang na kailangan mo, na hindi mo kailangan singilin, huwag ka na magpautang. Pakiulit. Di ko Pakiulit, na-gets. medyo magulo. Kung hindi mo kayang magpautang na hindi mo sisingilin, Okay. ito yung pala. Hindi mo kayang singilin. Hindi Huwag mo na siya kayang... Okay, from the top. Ulit tayo, ulit. Hindi mo kaya. Take two, Kung take hindi mo two. kayang magpautang na hindi mo sisingilin, huwag ka nang magpautang. Pero kung may ex ng money ka, like, again, yung top mong pera, tawag ko nun, kaya magkano pa yan, ibigay mo na. At least nakatulong ka. Kasi the reason why nangungutang yung mga tao is kasi kailangan nila ng pera. Pero kung sisingilin mo siya, like, wala siyang pambayad, minsan may ganun eh. Yung talagang walang pambayad, pero sisingilin mo siya dahil kailangan mo yung pera. Para kang hindi tumulong nun. Oo. 'Di ba? So, yun yung naging ko ngayon na every time may mga utang sa akin, pag wala ako talagang ilalabas, wala. Pero pag meron, kung ano lang yung kaya kong ilabas para sa'yo, bala ka na. Bala ka na kung ibabalik mo sa akin. Kung hindi mo ibabalik, di go. Pero, pag masyado ng marami yun, tinatandaan ko naman kung magkano yung inuutang sa akin. Markado ka So, sa magkano ka na sa akin. Pag hindi mo Kung yan, sino ka mangungutang lalo na pag kay- kayo may mga nagsabi na, 1 week, ibabalik ko. Oh. Tapos hindi na ibalik, di ka na makakautang sa akin. Yun yung pinaka-ayoko sa lahat. Kapag nagsabi sila ng date. Tapos Correct. parang, ako pa yung naghahabol na, magkano lang naman inutang mo, parang kasalanan ko pa nangutang ka sa akin. Parang ganun. Kilala niyo ako, sobrang hirap ako maningil sa ibang tao, di ba? Medyo ganun din ako, same ako kay Aniela, na yung ipapahiram ko, it's something na nandun sa give fund ko, na Yeah. it's okay for me to give it to someone else as a help. If they really need it, lalo na kunyari emergency talaga, or sobrang life and death, wag naman sanang life and death. Saan yun? Ganun. Walang wood. Walang mood dito. Yun. So, pero kapag gano'n na situation, dun ako parang medyo nagiging empath. Pero kapag bigyan mo ko ng ano reason sa mo gagamitin ko. May interview. Chine-check na yung FB. Kaka-travel mo lang Tapos nangutang ka. Story, Hindi. Pero story parang ka. saan, sobrang for emergency. Pero kunyari, yung amount ng hiningi nila is something na ganito. Pero yung willing lang ako to let go na wala akong sama ng loob kahit mawala. Okay lang siya Ikaw, sa akin. mayroon ka bang i-share? Kaya walang nangungutang sa akin kasi nagkaroon ako ng boundaries. Na halimbawa, nagsabi sa akin Strategy. na parang nagsasabi sa akin ng mangungutang. Tatanungin ko, kailan ibabalik kung hindi man sabihin. At least sila, nag-promise sila. Ginagawa naman nila. Tapos, parang dumadating yung point na parang hindi na sila nangungutang sa akin. Kasi may pressure na bayaran na agad. Pag sabi ng date eh. Pero alam mo yung nakakainis, yung sabihin mo, hindi mo na kailangan bayaran. Tapos hindi, babalik ko to ng ganitong araw. Tapos hindi wala. naman tapos hinihintay mong balik. Puti na yung itim ng mata mo. Di pa binabalik. Pero kasi, di ba sinabi mo na
Hindi, okay na. Oo. Tapos, hindi, babayaran ko to, nakakaya naman So, sa'yo. so parang ikaw ngayon, okay, mag-expect ka na. Oo. Tapos biglang, nasan na? Ako naman, meron naman akong experience. Nagbabayad naman siya. Pero parang ang dalas. Yung parang... Ang dalas magbayad? I feel Hindi, that. ang Hindi, ang dalas- dalas ang sa dalas- ulam. Alam ko parang, Kasi good payer yun Oo. eh. Ang dalas mangutang. Pero totoo naman, nagbabayad. Minsan nalilate. Kunyari, sasabihin niya, babalik ko sa pagdating ng pero sweldo. binabayaran naman. Tapos, kunyari, minsan malilate. Pero magbabayad pa rin siya. Pero parang, ang dalas niya lang So, utang. parang binayaran ka niya para utangin niya Hindi ulit. naman. Hindi naman yung parang pagkabayad niya, utang na siya agad ulit. Okay, mangungutang ako, bayad mo Bayad na. na. Hindi naman. Hindi Mga naman. 3 days Hindi after? naman. Hindi naman. Ginagawa kang wallet ata. Tabi mo muna to, hiramin ko ulit. Yung gano'n, parang Patago. parang for ako, yung ang experience ko naman doon, okay lang naman kasi nga nagbabayad naman siya. Pero dumating sa point na mag-hello ka lang para mag-hello para mangutang. Walang connection like Para mga- kasing parang syempre 'di ba may mga Dinabog na seasons relationships, of ganun. naman tayo na iiba-iba ganyan. So okay lang naman. Pero yun nga parang dumating sa hindi mo na tayo nagkamusta, Yung iba, at sasabihin niya to, IC Kamusta pautang ka? naman. Ganun na yan. Hello, pautang. Ayun lang. Parang, hi, meron ka bang extra dyan? Babalik ko sa sweldo. So, ganyan. So, bigay ka. Tapos, magbabayad na siya. Tapos, next na naman, wala tayo pinag-usapan ever, pero na lang tayo. Hi, may Pag extra ka tinignan ba? yung conversation, Sabihin mo, next parang time, sabihin mo, kinaka-copy-paste na lang. kamustahin mo muna ako bago ka mangutang ulit. Ginawa kang 5-6 na walang interest. Gano'n kayo Copy-paste ka-close? lang niya yung Actually, message. close kami before. Kaso, Nag-drift siguro apart. ano ko yun sa end ko na parang hindi ko ginawa yung sinasabi ni Angela na, girl, kamusta mo muna ako? Mag-catch up muna tayo. Bago tayo kape makumuta. muna tayo. Pero, yun lang, parang kung top of mind, ako yung top of mind niya. Top talaga. Parang, oops, kailangan ko ng pera. Utang. Ay, Ay, Bangko. Parang naging ganun yung impression tuloy sa akin nung time naman na yun. Kaya parang after nun, ayoko na din. Ayoko na din. Ayoko na. Ayoko na din. Tama na. Hindi, pero kayo, parang comfortable ba kayo na mangutang? Ako, example ko na nangutang ako sa tito ko, pang birthday ng anak ko. Kaya doon ako nangutang kasi tito ko yun. Oo. Mahihiya akong wag magbayad Oo. doon. So parang ako din nagbigay ng boundaries or ng ano sa akin na syempre hiya ako sa tito ko. So, sino naman O next? si Liz muna. Ako, confident akong mangutang kasi, yun nga, kasi naging boundaries ko, ina-apply ko din sa iba na kapag sinabi kong babayaran ko ng ganito, babayaran ko. Yun. Taray. You Parang- walk the talk. Oo, yung energy is same na. Siyempre, ayoko mangyari sa akin na na ganun. Or ginagawa ko is dun sa mga legal talaga, mga cooperative, yung mga ganun na talagang ang business is Parang to lend. ma-oblige ka Oo, talaga. ma-oblige kasi talagang bayad. Umutang. Utang ulit. Ma-oblige ka mo. SSS. Pag-ibig, ay yung Oh, para ma-oblige lumaki ka daw umutang. Para lumaki yung loan na buwan mo. Ay, hindi. Dapat pag-ibig, utang sa Parang mo pag-ibig, SSS, no? Oo, yun. Ako, kasi na-experience ko na yung lagi akong umutang. Dumating ako dun sa point na noon, 20 years ago, ultimo pang tuition ng anak ko, uutangin ko, tapos babayaran ko. Take note, yung inutang ko, pang down payment pa lang. So may binabayaran ka na, may binabayaran ka Oo. bang sa Nagpapatong-patong. school. Diba? So dumating ako sa point na pati mga katabaho ko inuutangan ko. Ba't nabayaran ko naman? Pero kasi, nung time na yon, ngayon, ang iniisip ko, ayoko nang bumalik dun sa state na yon. Although may utang pa rin naman ako, pero ang utang ko, credit card, yung mga deferred mo na binabayaran, yung minsan namumutang ako ng yung mga bank, online bank. Pero binabayaran ko naman, pero for emergency. Kasi ang iniisip ko sa pagkautang,
for emergency. Diba? Oo. Hindi ako mangutang dahil lang For shopping. for shopping. Diba? Hindi, yung deferred mo, yung sa credit card mo, inutang mo yun kasi for shopping, diba? Pero yun lang. Pag alam ko hindi ko kayang bayaran, hindi ako mangutang na malaki. Nahihiya kasi ako na hindi ako makapagbayad. So, may inutangan ako, kapatid ko. Yun nang, alam ko na yun, nang medyo madedelay ako ng 1 linggo, ganyan. Pagka worst case. Pero binabayaran ko rin naman siya. Pero kasi kapatid ko yun. So, kung mag-away man kami dahil sa utang, kaming dalawa yun. Maliban na lang yung mga, yun nga, yung katulad ng Project OP na pagka minsan, Ano yun? ha? Hindi, nung una ko. Ay, yung una. Yung una kong sali. Ay, yung kausapin mo si... Yung unang-una kong sali kasi wala akong ano nun. Kaya thankful ako nung time na yon na kasi ano yun scholarship tapos pina-installment kasi gustong-gusto ko siya. Pero wala talaga nung time na yun kasi biglaan. Yun naman, installment naman yun na sinet naman ng PC for me para makasali ako ng Mastercam. Kasi nga, nung time na yun, wala talaga akong... Parang di naman halata nung panahon na yun. Hindi, wala yun. Kasi syempre, ano yun June yun Pasukan. June yun, pasukan. So, talagang yung budget ko nun for June ka school. pala. So, yun, yung mga ganung bagay lang. Pero hindi siya utang na like, next year ko babayaran o hindi ko babayaran. Yung mga ganung mga expenses lang. Ayun. Sa akin naman, may boundaries kasi ako when it comes to utang. Parang mas comfortable ako umutang sa bangko compare sa other people. Sa tao-tao. Oo. Kasi alam ko sobrang gastos ko eh. So parang sa utak ko, parang nakakahiya umutang sa iba na to the point na ang dami Tapos kong ang gastos pinagbibili mo. sa sarili ko. So parang ako... Ayaw niya mabalikan. Parang yun nga, nami-mirror mo yun. So parang sa akin, ano ba, parang hindi rin ako masyado nangungutang kahit family. Parang yun talaga yung boundary ko, saka limitation ko na if hindi ko siya kaya, hindi ako utang. Di ba sabi nila, kapag ka hindi mo daw kayang bayaran sa kung ano yung... Full amount. Full yeah, amount Wag mo na. wag Wag mo mong gastusin. Ayun, yun din kasi nga. Kaya minsan kasi dapat talaga pag inuutang mo, lalo na yung pag ini-installment mo, you are doing it kasi gusto mong lumuwag yung pagbabayad mo. Magbabayad mo. Hindi mo siya babayaran. Parang it's more on you have the money, pero instead of ilabas mo yung whole Bigla. amount Isang na yun, laglag. tas wala namang interest, edi parang hulug-hulugan mo na lang. So, Yeah. in case of emergency kasi may mahuhugot ka na hindi lang for that. Pero dapat talaga, you have your own financial projection para alam mo kung saan siya babaksak. Diyan ako nahirapan last year. Kasi Medyo diba napabig nag-resign? word doon sa The financial financial projection. projection. Nakakita ko ng mga graph. Sa imagination ko. Ganun. Kasi doon mo malalaman if you can afford something or hindi. At doon mo malalaman kung negative ka or hindi. Which is lately ko lang din hinarap sa katotohanan ng lahat. Sabi ko, oh my God, ang gastos ko. Oh my God, ang gastos ko. Check out ko na nga to. Sige na nga. Sige na nga, deserve ko to. Hindi kasi nagkaroon ka na ng awareness. Sabi ng financial projection ko, kaya ko naman ito bayaran. Hanap pa tayo sa client. Hindi, yun nga, di ba? Tama naman yun, nagang kailangan kung paano mo gustong tatuhin ka pag may umutang sa'yo, ganun ka rin dapat talaga. Super, oo. Kasi, wala gusto mo magbabayaran ka pero hindi ka nagbabayad ng utang. Anong klase Hirap yun, di nun. ba? May ex ka, inutangan ka. Tapos, after ilang years, sinabi niya sa'yo, mahal pa rin kita. Ano gagawin mo? Tayo naman nun. Malayo ng talo. Mahal pa rin kita. Kasi Ibig sabihin ba, erase na yung utang mo? Anong sasabihin mo sa kanya? No. Di mo sisingilin? Sorry, it's a no. Hindi, sa akin, parang ang ano ko dun is, May utang to parang parang basag na yung trust when it comes to money, into relationship kasi kaya nga kayo nag-break kung whatever reason. Ang money, di ba, ang lakas ng charge niya sa relationship talaga. Na kahit sabihin nating minsan binabaliwala lang natin. Pero pagka nag-involve yung money, kahit anong relationship, whether it's romantic, it's a family, sabihin niya sobrang sa'yo, bigat. may pera na ako, babayaran kita, mahal kita. Oh. Naman yung pagkakasama
sabi mo parang gangster. Parang na-imagine ko yung lumalakad. Malapit siya ganun. Ako na ang sasagot nun. Ikaw. Kasi ako yung Oh, sa sige. akin may utang. Sige, sige. Oo, sagutin siya. mo. Magbayad ka muna. Oh, so pwedeng mangyayari? Hindi, money Show me down. the money. Tapos, hindi, Show me the money. Show me naman baby. Eh, di siyempre, pagka nagbayad na siya, tsaka ako, sorry, I've learned my lesson. At least, nabayaran niya na ako. Di, wala na akong pinuputok ng butchi. Kahit mag-flaunt-flaunt siya ng kung ano-ano TV ba niya. niya. O, Ng di, TV nga na 65 inches. 65 kasi malit lang yung sala nila. Yun. May 65 inches ka man TV. flaunt-flaunt ka ng TV mo. Yun, show me ikaw. the money first. Ako, parang sa akin, ayoko na ng ex. Sa next episode. Hindi, parang ako, kapag ganun na siya na money na, yung naging problem nyo din before, parang it's so hard. Give back the trust. Kasi yun na yun na break. So, it's a no for me. It's a no. Sabi nga nun, parang pag nabasag na, may ano, ano mo, di ba may art yung sa Japan? Kotsungi, yung lalagyan ng gold. So ganun yung So ganun yung concept. Ayun yung Ganun concept. yun. In general, super hirap talaga ng usaping pera. Di ba? Kaya parang, as much as possible, tayo, I think, dapat healthy rin yung relationship natin. Unang-una. Personally with money. Yeah. Kasi parang yun nga, magre-reflect siya. Parang mini-mirror lang natin how we handle money. Yung pinaka-lesson ko doon, isipin mo nga na yung naging ex ko siya, naging friends pa rin kami. Pero nung dahil sa pera na, ano ka na talaga? Chupi ka na. At dahil chupi ka na sa akin, pati buong barkada, chupi na rin tuloy siya. Di na rin siya nakapagparamdam. O, di ba, imbes na sa akin lang siya may atraso, parang lahat na. Wala na siyang friend. Wala na siyang friends. So, di ba parang yung relationship, ang dali-daling masira ng pera, ng utang na hindi binayaran. Ayun. Yun yung aking last thoughts with utang. Kasi nag-flash. Kasi nag-flaunt siya. Mag-flaunt siya Kasi kasi. nakalimutan na niya. nakalimutan Kasi kung niya. hindi naman siya nag-flaunt, behave na ako. Medyo fresh pa po kasi, guys. Pasensya na po. Yung pag-flaunt ng TV. Parang Medyo Q4 po kasi siya last year. Are you ready to let it go? O dahil siguro dahil naging episode na natin, hindi ko na siya uli pag-usapan. Tanggigil. Hindi, siguro ang doon, if totally block ko na siya sa FB, so di ko na makita yung Na story Out of niya. sight. siya. Out of sight, out of mind. Diba? Yeah. Yeah. Kasi, na-refresh. Ano nakita mo yung TV na refresh? Na-refresh. Meron ka pang utang sa akin. Ang laki-laki na. Ano sabi niya? Ang Never sabi mind, baka i-search nila yung post. Buti na lang, story. Hindi Story, makikita. 24 hours lang. Anyways, yun lang. Maging din tayo sa mga taong utangan, mga taong pauutangin. Let's be wise. Especially 2026 na, di Oo, ba? palunod sa Magbabago pag-ibig. Ay, sorry. Iba yung payo. Iba-iba yung payo. Oo. At dyan nagtatapos ang aming episode tungkol sa utang at ex. At utang at ex, sana may napulot kayo sa mga experiences namin dahil marami pang ikakwak-kwak ang mga tita nyo sa mga susunod na episode. Muli, abangan nyo kami every Thursday, 5 p.m. Naglalabas kami ng episode. Available kami sa Spotify. And YouTube. Bye-bye! Ang podcast na ito ay naging posible dahil sa Podvoice at Bansai 3D Printing. Maraming salamat!